nga ba mag-verify or mag-upgrade ng GCash account? By the way, kung first time mo sa channel na to at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Napakaraming benepisyo kapag nag-upgrade ka ng GCash account. Pwede mong i-check yung GCash app kung ano yung mga promo na ina-offer ng GCash kung mag-upgrade or mag-verify ka nga. Katulad ngayon, merong free 40 pesos na load voucher. At bukod pa doon sa mga promo na ina-offer nila, ma-enable mo rin yung mga features na meron dito. Halimbawa, pwede ka na magpadala ng pera sa ibang GCash account or kahit sa ibang bangko pa. At bukod pa dyan, nakalagay dito na ang wallet limit mo ay magiging 100,000 pesos na. Kapag kasi basic account dito sa profile, ang limit lang ng wallet mo ay 10,000 pesos. Samantalang ang transaction mo kada buwan, hindi dapat lalagpas ng 5K. Mapa-outgoing man yan or incoming. So yun yung kagandahan, that's why mag-verify na tayo ng account. I-tap mo lang tong verify now dito sa profile or di naman kaya sa homepage. Pumindot ka lang ng mga features na hindi naka-enable o yung grayed out katulad ng send. Dito, pwede mo nang i-tap itong verify now. Linawin lang din natin na sa pag-verify ng account sa GCash, mag-require na ito ng valid ID. Sa pag-register kasi sa GCash, hindi talaga required ang ID unless mag-verify ka nga or mag-upgrade. At speaking of IDs, meron ditong reminder na dapat malinaw ang pagkakakuha natin. Hindi dapat photocopy or Xerox yung ID. Hindi rin dapat expired na. May mga IDs kasi katulad ng sa postal ID or passport na merong expiration date. Pero yung ibang ID katulad ng sa national ID, yung sa SSS, wala yung expiration. At dito sa bandang taas, mas safe daw yung mga transaction kapag verified kasi mas kilala mo nga naman kung sino yung owner ng GCash account. 500,000 yung limit at pwede ka nang mag-shop online o sa mga convenience store o sa mga establishment at gumamit ng mga features ng pag-borrow or pag-loan dito sa GCash katulad ng GCredit, GGifts, Borrow with GLoan. Pwede rin napalago ang pera, yung GSave, GFunds or GStocks kung saan pwede kang mag-invest sa stock market gamit lang ang GCash account mo. So yun yung mga features. This time, proceed na tayo. Tap Verify Now. Una muna ay ang birthday mo. So, lagay ko lang dito. Piliin lang natin very quick. Are you a Filipino? Yes. Kapag naman no, ilalagay mo dito yung nationality. Ang GCash ay available lamang for residents of the Philippines. Kailangan mo i-declare kung nasa Pilipinas ka ba at i-accept itong terms and conditions. Kung Filipino naman, wala nang problema. Proceed na lang. I-check itong terms and conditions ulit at i-tap itong next. Ito yung list of valid IDs na tinatanggap. Kung makapansin nyo, wala rito yung NBI clearance, yung police clearance, maging yung iba pa katulad ng TIN ID, PhilHealth ID. Dati kasi inaalaw yun, pero ngayon hindi na. Pwede naman ang national ID or e-Phil ID, yung papel. Pero kung nagkakaproblema kayo sa pagkuha ng ID at gusto nyo makakuha ng same day lang or one day lang, pwede kayo kumuha ng Pag-ibig ID. Ito yung halimbawa niyan. Sa akin, sa experience ko, one day ko lang ito nakuha basta meron na kayong Pag-ibig number. Ito yung mga IDs nga pala, national ID, karapat likod ang kailangan. Yung e-Phil ID, ito yung sa papel o yung napiprint. Next naman ay yung sa UMID, ito yung halimbawa niya. Postal ID, passport, pwedeng yung first page lang. And then yung SSS ID katulad nito, PRC ID, at yung sa Pag-ibig Loyalty Card Plus ng Pag-ibig mismo. Para mag-proceed sa next step, piliin dito yung ID na gagamitin. Halimbawa, itong UMID ID. Tap ko na yung confirm. At i-scan na ang valid ID. Meron ditong stay still. Papakinggan nyo lang yung instructions. Make sure you're taking a photo of the ID you initially selected. So kapag na-detect na ibang ID pala yung ginagamit mo, halimbawa, TIN ID yung ginamit mo, pero ang pinili mo ay UMID ID, magkakaroon kayo ng error message na katulad nito. I-retry natin. So, na-detect ng system ng GCash kung tama ba yung valid ID na ginamit mo. Cancel ko lang to kasi ang pipiliin ko ay yung Pag-ibig Loyalty Card Plus na talaga. Continue sa KYC or Know Your Customer. Yung ibig sabihin ng KYC. Piliin ko yung Pag-ibig, confirm ko lang, at mag-scan lang tayo. Next naman ay yung sa selfie. May reminder dito na dapat walang nakatakip sa selfie mo at dapat yung selfie ay mag-match doon sa ID na ginamit mo. Tap ko na ito, okay. Pag ready na, i-tap itong next para sa selfie. Andito yung reminder ulit, tap ko yung okay. Next naman ay kailangan kumpletuhin lahat ng information na nandito.
Kung mapapansin nyo, yung sa first name, middle name, last name, hindi na natin siya pinalapan kasi nga na-detect na dun sa ID na ginamit natin kanina. Next naman ay yung civil status. May phone number din dito, date of birth. Maging yung place of birth, kailangan din fill-upan. At yung address sa Philippines. Meron din dito ang work details. Ito yung pagpipilian. Yung employee, OFW, private sector employee, self-employed student, or unemployed. Napili ko na. And then nature of work na napipiliin ko dito. Sa source of funds, ito naman yung pagpipilian. Merong salary, meron ding allowance. Isa lang ang pwedeng piliin dito. Halimbawa, ito. Kung sakaling iba naman yung source of funds, piliin lang dito. So, sa akin, okay na. Expected monthly transactions, siguro piliin ko below 50,000 pesos. Main purpose of opening an account sa akin ay savings. And then, are you politically exposed person or affiliated? Kamag-anak ka ba sa mga taong nasa politics or yung may posisyon sa gobyerno? Sa akin, no. To establish the beneficial ownership, are you the actual owner of the account? Yes. Tap ko na yung next para mag-proceed. Oops, nagkaroon ng error. Kailangan hindi siya blanco. Tap ko yung next. May error ulit. So, yung sa ID ko, nilagyan ko siya ng dash. Kung ano yung nakalagay sa ID, yun din dapat yung sa ID number. Tap ko na itong next. Review your information. Bigla akong may napindot na randomly. That's why hindi ako nakakuha ng confirmation. So, anong nangyari ay balak ko sanang i-double check. Tap ko itong verify now. And then, nakalagay dito na we're verifying your account. You'll receive an SMS within 3 days when your account has been fully verified. So, wala akong option dito na mag-proceed to verify or i-edit yung information. Hindi ko kasi siya fully na double check. So, let's see kung ano yung mangyayari. But for now, hintayin natin yung 3 days para hintayin yung confirmation whether approved or rejected yung application natin. At within the same day lang, parang less than 2 hours, may na-receive na akong text from GCash. Congratulations! Verified na yung account. Pwede nang mag-send money, cash in, bank transfer, and more. Kapag chinek ko nga yung app, eto na, hindi na naka-grayed out. Pwede ko nang pindutin yung send. Also, pwede yung sa G-Invest, pati yung sa borrow. Pwede na natin gawin. And marami pang features dito na pwede natin i-explore. At ang isa sa pinakamahalaga, ba't tayo nag-upgrade ay para sa profile limit. Dati, 10,000 lang yung wallet limit ko. Ngayon, 100,000 na. Maging yun sa outgoing or incoming na transaction na dagdagan natin. At ganun kadali mag-verify na account or mag-upgrade ng account dito sa GCash. 1 day lang, fully verified na tayo. At para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong mga nasa baba, iba't ibang mga transaction ng GCash. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!